kinumpirma ng Bureau of Immigration na pumasok ng bansa ang dalawa. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, dumating ang mag-amang Zahid at Nawid Akram noong November 1, 2025 mula Sydney, Australia. Magandang oras mga cart lover, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung nangyayari sa Australia kamakailan lamang. Ito yung karumal-dumal na pagpaslang sa halos 30 katao ang namatay, 30 mahigit katao ang nasugatan dahil sa pamamaril nitong mag-ama. At ang mga mag-amang ito ay hindi ito mga Australiano Ito ay mga taga Middle East at connected pala sa Hamas. Kaya ito atin muna panoorin ang buong video. At mayroon nga palang isang hero dito Ito'y isa ring taga Middle East at sa tingin ko ay nakakilala sa dalawang ito. Kaya matapang niya na inagaw ang baril. Kaya nga lang nabaril din siya ng anak noong ay inagawan niya ng baril. Kaya panoorin muna natin ang video bago tayo magpatuloy sa pagbigay ng reaksyon dito sa grabe viral news sa Australia. Nangyari sa Bondi Beach, araw ng Hanukkah ng mga Israelites. Yung Hanukkah ay isang festival ng mga Semitics or itong mga Israelites. Kaya ibig sabihin, sino bang may matinding galit sa mga Israelites? Walang iba kundi mga Hamas. Kaya panoorin natin ang video. Ay grabe. Okay, so dito makikita natin itong nakaputi na pantalon, ito yung kanyang ama. Ang anak ay itong medyo mataba. Pareho silang may dala na mahaba saka maiksi na baril. At ang napatay nila ora mismo napatay nila sa pagbaril ay nasa 30 tao. 29 ang nakalagay pero mayroon pang namatay kasi marami ang nasugatan. Meron ding nasa 30 ka dinala sa ospital, yung iba malubha, yung iba daplis lamang. Kaya ito makikita natin parang shooting lang sa backyard, Parang plinking lang ng mga target sa shooting, Grabe, ano bang nasa isip ng mga taong ito? Grabe naman. Okay, so dito tayo sa Tale of Bravery. Ito na yung pag-agaw. Sabi nga ng kapatid nung umagaw ng armas nitong ama ng assassin ay hero daw yung kanyang kapatid. Hero yung umagaw kasi nga siya lang yung umagaw Yung mga pulis nga tumidistansya lang Nilapitan niya, pumunta siya sa likuran at biglang inagaw niya yung baril. Ito panoorin natin Grabe talaga ito na pag-agaw niya. Kaya nga lang natamaan siya ng baril ng anak Yung anak nitong kanyang pinag-agawa ng baril ang bumaril sa kanya, kaya tinamaan siya ng 2 beses sa balikat. Ayun Ayun. Inagaw niya yan. Dito, ito na dito, ang gulo. Yun, tinamaan na siya doon. Balik tayo Ito nang akma niyang barilin yung natumba na assassin. Nakita siya ng anak at binaril siya sa balikat 2 beses, tinamaan. Kaya napunta sa ospital, at least naagaw yung baril, di ba? At hindi na patuloy na pagbaril tong ama. At yung anak sa ibabaw ay yun ang grabe Talagang putok ng putok. Okay, balik tayo sa video. The doctor, he's very okay. Okay, so ito yung kapatid yung nagsasalita. Ito. Still he's in hospital and we don't know exactly what's going inside, but they said the doctor he's very okay, and next 2 hours they let us to go in and see Ahmed because he's still inside and he do the operation, but we hope he will be fine. He's a hero.
100% he's a Tama, hero tama, tama. because what we see on the social media, he's like is 100% hero. Ayan, oh. Oh! Matapang talaga, oh. Ito yung anak, ito yung nakita niya yung ama niya na inagawa ng baril. Kaya binaril niya 2 beses yung kababayan pala nila yun eh. Pareho silang taga doon. Kaya palagay ko magkakilala lang to. Kaya inagaw yung baril. Hindi natatakot eh kasi kilala niya. Ito, oh. Yeah, he have 2 shots, one in his arm here and one in his hand. And have you been able to talk to him today? No, because I come when I see what's happening, and I come here to see him. But they said he's not allowed to go inside because he have to make a operation, whatever. Okay, so nangyari ito sa beach kasi maraming tao sa beach. Itong mag-ama ay wala talaga itong kalaban. Ang kalaban nila ay yung kanilang idealismo, which is idealismo ng Hamas. Kasi diba mortal na magkalaban ang Israel at Hamas, at marami ang namatay sa Hamas, marami din sa Israel. Kaya ito'y kanilang doktrina na kailangan makapatay sila ng marami para makaganti sila. Pero yung kanilang ginantihan ay mga inosente. Dapat yung ginantihan nila ay yung mga Israelite armed forces, yung mga army ng Israel dapat ang gantihan nila, hindi yung mga taga-Australia at yung mga Israelites na nag-celebrate ng Hanukkah na parang festival doon sa beach na tinatawag na Bondi Beach sa Australia. Kaya maling-mali na idealismo. Bakit pagigantihan mo yung walang nalalaman at walang ginalalaman? Pinagbabaril nila yung mga tao sa beach eh. Ginawa nilang target shooting. So anong tawag sa mga ganyang mga utak? Hindi yan normal eh. Hindi yan normal. Kasi hindi yan yung kalaban nila eh. Ang kalaban nila ay mga army sa Israel at hindi yung mga naliligo sa beach. Kaya anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga card lovers sa karumal-dumal na nangyayari? Kamakailan lang ito nangyari sa Bondi Beach sa Australia. Pag-i-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel na Padpad, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. Kita-kits tayo muli sa susunod na upload.